Nagising ako sa isang lihim na pagmamahal na bawal, ngunit hindi ko kayang talikuran. Hello, ako si Ana, 22 taong gulang, isang simpleng dalaga mula sa bayan ng Lipa sa Batangas. Hindi ko inakala na ang buhay ko ay magbabago ng ganito nang magpakasal ang nanay ko kay Mang Arnel at dinala niya ang kanyang anak na si Marco sa aming bahay. Sa simula, para lang silang mga estranghero sa akin, si Mang Arnel, ang bagong ama, at si Marco, ang aking bagong kapatid. Hindi ko maintindihan kung paano ko sila dapat pakitunguhan. Ngunit ang buhay ay may kakaibang paraan para tayo'y sorpresahin. Sa unang mga buwan, ang aming samahan ay malamig at pormal lang. Sa hapagkainan, nagtutugma lang kami ng maikling bati, at kung minsan ay nag-uusap tungkol sa mga assignments sa school. Si Marco, tahimik at tila may tinatago, habang ako naman ay abala sa paghahanap ng sarili sa kolehiyo dito sa Lipa. Hindi ko inasahan na may mangyayaring kakaiba na magpapabago sa lahat. Isang gabi na maulan, naiwan kaming dalawa lang sa bahay. Nagpunta ang nanay ko at si Mang Arnel sa Kalatagan para sa isang business meeting. Ako naman ay nakaupo sa sala, tinatapos ang mga aralin para sa exam sa susunod na linggo. Nakasuot ako ng simpleng pambahay na damit na gawa sa manipis na tela, hanggang tuhod lang ang haba, at may suot akong malambot na medyas na gawa sa lana. Ang buhok ko ay nakatali sa likod ng ulo, medyo magulo, at may ilang hibla na bumagsak sa harap ng mukha ko. Biglang pumasok si Marco dala ang isang tasa ng mainit na tsaa. Napansin niya ako na nakayuko sa mga libro at papel na kalat sa mesa. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong niya, habang yumuko para tingnan ang binabasa ko. Nag-atubili akong sagutin, ayokong aminin na nalilito ako sa mga komplikadong kalkulasyon. Siguro, sagot ko nang may pag-aalinlangan. Umupo siya sa tabi ko at halos isang oras siyang nagturo ng mga konseptong hindi ko maintindihan. Ang pasensya niya ay nakakabilib at ang kanyang malumanay na boses ay nagbibigay ng kakaibang kapanatagan. Nang makaya ko na ang isang mahirap na problema, ngumiti siya ng ganoon kalambing na parabang tumibok ang puso ko ng mabilis. Tingnan mo, kaya mo pala, sabi niya na parang normal lang iyon. Doon ko unang napansin na may ibang bagay siya, higit pa sa tahimik at malayo niyang pagkatao, bilang anak ng bagong mister ni nanay. Sa mga sumunod na linggo, dumami ang mga sandaling nagkakasalubong kami sa kusina, pasilyo, o sa balkonahe. Nag-uusap kami tungkol sa musika at pelikula, at may isang uri ng kasiyahan sa aming mga pag-uusap na hindi ko inaasahan. Sa kanya, naramdaman kong pwede akong maging totoo, walang takot sa paghusga o hindi pagkakaintindihan. Parang nakikita niya ang mga bahagi ng sarili ko na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ngunit ang lahat ay nagbago ng husto isang mainit na araw ng tag-init, nang pumunta kami sa cottage ni Nanay sa bayan ng Nasugbu para magpalamig. Suot ko ang paborito kong one-piece swimsuit na kulay burgundy, regalo ni Lola, kilala siya sa pagtangkilik sa kakaibang mga kulay. May suot akong manipis na chiffon na pareo na nakalagay sa balikat. Paglabas ko sa bakuran, naroon na si Marco, nakaupo sa gilid ng pool, naka-shorts lang at may hawak na libro, ngunit di niya ito binabasa. Nakatingin siya sa malayo, tila nawala sa sariling mundo. Hi, tawag ko habang papalapit, sinusubukang maging kalmado. Tumingala siya at tiningnan ako. Mabilis lang ang tingin niya, parang sinusuri niya ako mula ulo hanggang paa bago tumitig sa mukha ko. Ngumiti siya, pero iba ang ngiting iyon, hindi ang karaniwang payapang ekspresyon na nakasanayan ko. Hi, sagot niya, isinarado ang libro at nilapag ito sa tabi. Handa ka na bang labanan ang init? Siguro, ang sagot ko na parang nag-shrug. Ngunit ang pool ang tanging ginhawa sa araw na iyon. Mabilis kong hinubad ang pareo at pumasok sa malamig na tubig. Napakalamig nito at napahinga ako ng malalim, lulubog ang buong ulo sa tubig. Nang sumisid ako, naramdaman ko na pinagmamasdan pa rin niya ako. Anong meron? Tanong ko ng maihalong biro at pangamba. Napahinto siya saglit, parang nag-iisip ng sasabihin. Wala naman, huli na lang yata, sagot niya. Iba ka lang tingnan ngayon. Napaisip ako sa sagot niya. Napangiti ako, tinakpan ang bahagyang pamumula sa pisngi. Paano naman, tanong ko, nakayuko ang ulo. Nag-shrug siya, pero may kakaibang kislap sa mga mata niya na hindi ko pa napapansin dati. Hindi ko maintindihan. Siguro summer lang talaga ang epekto. Hindi ako sumagot, muling sumisid, hinayaan ang tubig na lunurin ang mga alalahanin ko.
Ngunit kahit sa ilalim ng tubig, ramdam ko ang bigat ng titig niya. Nang lumabas ako, tumayo na siya. Sabay tayo, sabi niya na may ngiti. Sa isang galaw, lumundag si Marco sa pool, nagpapasabog ng tubig. Nang lumabas siya, pinunasan ang basang buhok. Nandito na kami, mas malapit kaysa sa inaasahan. Ang mga mata niya ay muling tumingin sa akin, ngunit ngayon, hindi ko na matanggihan ang nakita ko, ay halong pag-aalinlangan at pagnanais. Ang lamig, di ba? Tanong niya ng malumanay, malapit ang boses. Sobra, sagot ko, pilit na kalmado, kahit tumitibok ang puso ko ng mabilis. Nagtagal kami sa pool, nag-uusap ng mga walang kwentang bagay, ngunit may tahimik na tensyon na umiikot sa pagitan namin. Nang lumabas ako ng tubig ilang oras pagkatapos, alam ko, iba na ang lahat. Hindi na ito basta-basta pagkakaibigan o pagiging magkapatid sa papel lang. May bago, isang lihim na damdamin na wala sa amin ang handang pangalanan. Ngunit para sa unang beses, naging malinaw sa akin na nararamdaman din niya ito. Minsan, sa buhay, may mga sandaling hindi mo inaasahan na magbabago ang lahat, maliit man o malaking pangyayari na magpapasimula ng bagong kwento. Ako si Ana, 22 taong gulang, at ngayon ay sasabihin ko ang simula ng aming kakaibang kwento ni Marco, ang aking bagong kapatid sa bahay na ito sa Lipa, Batangas. Pagkatapos ng gabing iyon sa pool, ramdam ko na nag-iba ang hangin sa pagitan namin. Bago pa man kami magkamalay sa mga emosyon na unti-unting sumisibol, nagkaroon na kami ng mga palihim at hindi inaasahang sandali na nagiging daan sa isang mas malalim na koneksyon. Sa mga sumunod na araw, naging madalas ang pagkikita namin sa bahay. Minsan sa kusina habang naghahanda ng merienda, kung saan nagkatinginan kami ng sandali na para bang may sinasabi ang mga mata namin ng walang salita. Sa pasilyo ng bahay, nagkakasalubong kami habang dala ang mga gamit para sa school. Sa balkonahe naman, habang nagpapahangin, nagkukwentuhan kami tungkol sa mga paborito naming pelikula at musika. Si Marco ay tahimik, pero kapag nag-uusap kami, parang may bago siyang sigla na hindi ko pa napapansin noon. Ako naman, sa kanya, nadarama ko na pwede akong maging totoo, hindi yung tipong nagpapanggap o nagtatago ng tunay kong nararamdaman. Parang siya ang taong nakikita ang mga bahagi ko na hindi ko pa lubos na naunawaan. Isang hapon, habang kami ay nag-aaral sa sala, napansin ko ang mga mata niya na nakatingin sa akin nang hindi ko inaasahan. Hindi niya ito itinago, pero hindi rin niya sinabi. Parang may pinipigil siyang sasabihin, isang lihim na gusto niyang ilabas pero natatakot. Napatingin ako sa kanya ng matagal, at para bang may kakaibang kuryente na dumaloy sa pagitan namin. Hindi ko maintindihan kung ano iyon noon, pero alam kong hindi ito basta-basta pagkakaibigan. Hindi namin ito pinag-usapan, pero nararamdaman ko na unti-unting lumalalim ang aming samahan. Sa araw-araw na palitan ng mga ngiti at mga titig, nagsimula akong mapagtanto na si Marco ay hindi na lang basta anak ng bagong asawa ng nanay ko. Siya ay naging isang tao na may espesyal na lugar sa puso ko, at marahil siya rin ay may ganitong nararamdaman para sa akin. Hindi ko inaasahan na ang isang simpleng pagkikita ay magiging simula ng isang lihim na pagmamahalan na maglalagay sa amin sa isang mahirap na desisyon. Ngunit bago pa man kami magdesisyon, ang buhay ay may inihandang mga pagsubok para sa amin, mga bagay na hindi namin inaakala, mga pangyayari na maglalagay sa amin sa gitna ng isang bagyong emosyon at hamon. At sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang magtanong, hanggang saan ako handang ipaglaban ang nararamdaman ko para kay Marco. At paano kami haharapin ang mundo na hindi handang tanggapin ang aming pag-ibig? Sa susunod na bahagi, sasabihin ko kung paano nagsimula ang mga lihim na sandali namin, ang mga palihim na hapunan at mga pag-uusap na tila ba tanging kami lang ang nakakaalam. Hindi ko akalain na ang pag-ibig ay maaaring magsimula sa isang simpleng hapunan sa bahay namin sa Lipa, ngunit doon nagsimula ang lahat. Ako si Ana, 22 taong gulang, at ngayon ay ibabahagi ko kung paano unti-unting lumalim ang aming samahan ni Marco, ang anak ng bagong asawa ng nanay ko. Minsan, isang gabi, naiwan kaming dalawa lang sa bahay. Nagpunta ang nanay ko at si Mang Arnel sa bayan ng Nasugbu para ayusin ang ilang papeles sa kanilang negosyo. Ako ay nakaupo sa kusina, nag-aaral para sa isang pagsusulit sa kolehiyo, habang si Marco naman ay nagluluto ng simpleng hapunan. Suot ko ang aking paboritong light cotton dress na may mga bulaklak na pattern, at nakasandal ako sa countertop habang pinagmamasdan ko siya. Si Marco, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong na shorts,
Tahimik na naglilinis ng mga lutuan habang nag-uusap kami tungkol sa mga pangarap namin sa buhay. May isang sandali na nagkatinginan kami ng matagal at para bang bumagal ang oras. Hindi kami nagmadaling magsalita, pero ramdam ko ang bigat ng mga hindi nasasabi. Ang mga mata niya ay puno ng damdamin na hindi niya mailahad. Pagkatapos naming kumain, umupo kami sa sala, magkatabi sa sofa. Ang ilaw ng lampara ay malambing at ang hangin mula sa bintana ay malamig. Unti-unting nag-open up kami sa isa't isa, mga kwento tungkol sa mga pangarap, takot, at mga pangyayaring naghulma sa amin. Nararamdaman ko na unti-unti kong ibinabahagi ang aking tunay na sarili sa kanya, at siya rin ay bukas sa akin. Parang may koneksyon kami na hindi matitinag ng kahit ano. Ngunit kahit gaano man kami naging close, may mga pagkakataon na palihim kaming nagpapalitan ng mga tingin at mga ngiti na may dalang kakaibang init. Hindi namin ito sinasabi, ngunit alam namin na may nagbabago sa pagitan namin, isang lihim na pagnanasa na hindi namin kayang itanggi. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa balkonahe, napansin ko ang dahan-dahang paglapit niya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim, at ang kanyang mga salita ay naging mahina ngunit puno ng katapatan. Ana, sabi niya, hindi ko alam kung paano ito sisimulan, pero may nararamdaman ako para sa iyo. Tumigil ako sa paghinga sandali at ang puso ko ay tumibok ng mas mabilis. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya iyon, pero sa kabila ng takot, ramdam ko rin iyon. Marco, sagot ko ng maihalong kaba at ngiti, hindi ako nag-iisa sa nararamdaman na iyon. Doon nagsimula ang aming lihim na kwento, isang kwento na puno ng pangarap, takot at pag-asa. Ngunit alam namin na hindi magiging madali ang landas na tatahakin namin. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang aming mga unang lihim na sandali, mga pag-uusap sa gabi, mga palihim na haplos, at ang aming unti-unting pagtuklas sa mga damdamin na matagal na naming tinatago. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon sa aming bahay sa Lipa, isang gabi na nagbukas ng pinto sa isang damdaming matagal ko nang itinago sa puso. Ako si Ana, 22 taong gulang, at ngayon ikukwento ko ang unang bahagi ng aming lihim na pagsasama ni Marco, ang anak ng bagong asawa ng nanay ko. Pagkatapos ng aming pag-amin ng damdamin sa isa't isa sa balkonahe, natagpuan namin ang aming mga sarili na naglalakad sa madilim na bakuran, tahimik ngunit puno ng emosyon. Ang hangin ay malamig at tanging mga bituin ang aming kasama. Hindi namin kailangan ng mga salita, sapat na ang pagkakahawak ng aming mga kamay para maramdaman ang init ng isa't isa. Pag-uwi namin sa loob, naglakad kami patungo sa sala. Nakasuot ako ng simpleng cotton dress na may mga bulaklak, habang siya naman ay nakamaong shorts at t-shirt. Ang ilaw ng lampara ay mahina, nagbibigay ng malambing na liwanag sa paligid. Umupo kami sa sofa, magkatabi, at unti-unting nagbukas ang mga pinto ng aming mga damdamin. Nagkwento kami tungkol sa mga pangarap, mga takot, at mga bagay na hindi namin nasabi kahit kanino. Napagtanto namin na pareho kaming may mga sugat na kailangang pagalingin, at sa bawat salita, unti-unting naibsan ang bigat ng puso. Sa isang sandali, dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay, at ang kanyang mga daliri ay dumula sa balat ko na parang may kuryenteng dumaan. Ang init ng kanyang paghawak ay nagpaalab sa loob ko ng isang kakaibang pakiramdam, isang halong takot at pananabik. Hindi namin pinilit ang mga bagay, ngunit may mga palihim na haplos na palaging nagaganap kapag magkasama kami. Minsan, kapag nag-uusap kami sa kusina o sa sala, hindi maiiwasan ang mga sandaling nagkakadikit ang aming mga kamay nang hindi sinasadya, at ang bawat haplos ay nagdudulot ng kilabot sa buong katawan. Isang gabi, habang nakaupo kami sa balkonahe, nagdala siya ng lumang cassette tape na may mga kantang folk mula sa probinsya ng Batangas. Nakinig kami ng magkatabi, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinaplos ang aking balikat, habang ako naman ay tinatanggap ang kanyang init at presensya. Suot ko ang paborito kong silk na nightgown na may manipis na strap at maikling shorts na may borda sa gilid. Ang lambing ng tela ay parang sumasalamin sa lambing ng sandaling iyon. Hindi ko maiwasang manginig sa bawat pagdampi ng kanyang kamay sa balat ko. Gusto mo ba? Bulong niya, habang ang kanyang hininga ay dumadampi sa aking tenga. Hindi ko masabi ang salita, kaya't mumiti na lang ako at tumango ng bahagya. Sa gabing iyon, parang nagkaroon kami ng isang lihim na mundo, isang mundo kung saan tanging kami lang ang may karapatan na pumasok at magtagpo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam naming may mga panganib na nakaabang.
Ang aming relasyon ay isang lihim na kailangang itago mula sa mga mata ng mundo, lalo na sa nanay at sa bagong asawa niya. Ang bawat haplos, bawat pagtingin, ay parang naglalaro sa gilid ng apoy, isang apoy na maaaring sumunog sa amin anumang oras. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga tahimik na sandali na puno ng tensyon, ang mga lihim na pagtingin sa hapagkainan, ang mga palihim na paghipo sa ilalim ng mesa, at ang unti-unting pag-usbong ng aming pagmamahalan sa kabila ng panganib. Hindi ko akalain na sa isang simpleng hapagkainan sa bahay namin sa Lipa, magaganap ang mga sandali na puno ng lihim at tensyon. Ako si Ana, 22 taong gulang, at ngayon ay ikukwento ko ang mga tahimik na sandali na nagpatindi sa aming lihim na pag-ibigan ni Marco, ang anak ng bagong asawa ng nanay ko. Sa araw-araw na pagsasalo namin ng pamilya, palihim kaming nagpapalitan ng mga tingin ni Marco. Sa hapagkainan, habang nag-uusap ang lahat tungkol sa mga pangyayari sa araw, hindi namin maiwasang magtama ng mga mata, na para bang maisinasabi ang bawat tingin na hindi naunawaan ng iba. Minsan, habang naglilipat ng mga plato ang nanay ko, palihim niyang hinawakan ang aking kamay sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumampi sa balat ko, nagdulot na kuryente na para bang nagpaalab sa buong katawan ko. Hindi kami nagsalita, ngunit ramdam namin ang lalim ng aming nararamdaman sa mga simpleng kilos na iyon. Tuwing magkakasabay kami sa pasilyo, nagkakasalubong ang aming mga balikat, at kahit na maliit lang ang pagdampi, sapat na iyon para makaramdam ako ng kakaibang kilabot. Ang bawat haplos ay nagmumula sa puso, naglalaman ng mga salitang hindi kayang ipahayag ng bibig. Sa mga gabing tahimik, kapag natutulog na ang mga magulang namin, dumadating si Marco sa pintuan ng kwarto ko. Tahimik siyang pumapasok, dala ang isang lamparang naglalabas ng malambing na liwanag. Nag-uusap kami ng matagal, nagbabahagi ng mga pangarap at takot, habang nakaupo sa sahig ng kwarto ko. Minsan, hawak niya ang kamay ko, dahan-dahang pinagdudugtong ang aming mga daliri. Ang init ng kanyang palad ay nagbibigay ng lakas at kapanatagan sa akin. Sa mga sandaling iyon, para bang wala ng ibang tao sa mundo kundi kami lang. Isang gabi, dinala niya sa akin ang isang lumang cassette tape na may mga kantang folk ng Batangas. Nakinig kami ng magkatabi sa kama ko, habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumulas sa aking balikat. Suot ko ang aking paboritong silk nightgown, na may manipis na strap at maikling shorts na may borda sa gilid. Ang lambing ng tela ay sumasalamin sa lambing ng sandaling iyon. Gusto mo ba? Bulong niya, habang ang kanyang hininga ay dumadampi sa aking tenga. Hindi ko masabi ang salita, kaya ngumiti na lang ako at tumango ng bahagya. Ang gabing iyon ay puno ng pagmamahal at pangako, kahit na ito ay lihim at mapanganib. Ngunit sa gitna ng aming kaligayahan, nararamdaman naming may mga matang nakamasid, ang mga mata ng nanay ko na puno ng pag-asa sa aming pagkakaibigan bilang mag-anak. Ang mga salita niya na, ang saya mo ngayon, Ana, parang ikaw ay nagliliwanag, ay nagdudulot sa akin ng halo-halong kasiyahan at hapdi ng puso. Alam namin na hindi magiging madali ang aming relasyon. May mga pagkakataon na kailangan naming magpanggap, magtago, at maging maingat sa bawat kilos at salita. Parang naglalakad kami sa matalim na gilid ng isang bangin, na bawat hakbang ay puno ng pangamba at pag-asa. Sa susunod na bahagi, ikukwento ko ang pagsubok na dumating sa amin nang bumalik si Liza, ang ex-girlfriend ni Marco, na nagdala ng bagyong emosyon at nagbunsod ng takot sa aming lihim na pag-ibig. Hindi ko inakala na ang pagdating ni Liza ay magdudulot ng unos sa napakatamis naming lihim ni Marco. Ako si Ana, 22 taong gulang, at ngayon ay ibabahagi ko ang unos na dumaan sa aming relasyon, isang pagsubok na halos sumira sa lahat ng aming pinagsamahan. Si Liza ay ang ex-girlfriend ni Marco na matagal ng bahagi ng kanyang nakaraan, ngunit hindi ko lubos na kilala. Nang malaman naming siya ay naaksidente sa Kalamba at nangangailangan ng tulong, nagdesisyon si Marco na bumalik upang alamin ang kalagayan niya at magbigay ng suporta. Nang una niyang banggitin ang balita, may halong kaba at lungkot sa kanyang tinig. Nasaktan siya sa aksidente. Kailangan niya ng operasyon. Wala siyang ibang makakatulong doon, ang sabi niya habang hawak-hawak ang aking kamay. Ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na bumagsak sa kanyang mga balikat. Hindi ko maipaliwanag ang halo ng damdamin sa puso ko, pagkabalisa, selos, at takot na baka mawala siya sa akin. Ngunit pinilit kong maging matatag para sa kanya. Kaya mo yan, Marco.
Andito lang ako, ang sabi ko, kahit na ang puso ko ay nagdurusa. Umalis siya sa amin ng maaga sa umaga, iniwan ang tahimik at malamlam na bahay. Ang mga araw na lumipas ay puno ng tawag mula sa kanya, mga kwento tungkol sa kalagayan ni Liza, at ang pagod na ramdam ko sa kanyang boses. Hindi niya masyadong binanggit ang tungkol sa amin, at ang katahimikan na iyon ay tila isang malalim na sugat sa aming relasyon. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa telepono, hindi ko napigilang itanong, Marco, paano tayo? Nandito ka ba pa rin para sa akin? May mahabang katahimikan bago siya sumagot, Ana, mahal na mahal kita. Pero ngayon, lahat ng isip ko ay kay Liza. Kailangan ko siyang tulungan. Naiiyak ako sa likod ng telepono, ramdam ko ang distansya na patuloy na lumalalim sa pagitan namin. Hindi ko alam kung paano haharapin ang bagong realidad na ito, ang pagiging kalahati sa puso ng isang lalaking nahahati rin ang damdamin. Pagbalik ni Marco, hindi na siya ganoon kasigla. Ang dating ngiti niya ay napalitan ng lungkot at pag-aalala. Ang mga haplos niya ay naging malamig at ang mga titig ay nagiging malayo. Naging mahirap ang aming mga pag-uusap, puno ng mga hindi nasasabi at mga tanong na walang sagot. Isang gabi, habang nasa kwarto niya kami, hindi ko napigilang itanong, Marco, ano na ba talaga ang nangyayari sa atin? Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng pag-aalinlangan at kirot. Ana, kailangan kong maging tapat. Hindi ko alam kung paano haharapin ito. Mahal kita, pero hindi ko rin kayang iwan si Liza sa ganito. Ang puso ko ay parang pinisa, ngunit sa kabila ng sakit, pinili kong maniwala sa aming pagmamahal. Maghihintay ako sa'yo, Marco. Kahit gaano pa katagal. Ngunit alam ko sa sarili ko na ang laban namin ay hindi pa tapos at may mga darating pang pagsubok na susubok sa tibay ng aming puso. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga di inaasahang pangyayari na nagpabago sa aming relasyon at ang lihim na natuklasan ko na maaaring magwakas o magpatibay sa aming pagmamahalan. Hindi ko inaasahan na ang isang simpleng tawag ay babaguhin ang lahat ng pinagsamahan namin ni Marco. Ako si Ana, 22 taong gulang, at ngayon ay ibabahagi ko ang isang malaking pagbabagong dumating sa aming buhay, isang lihim na sumabog sa gitna ng aming pinipilit na panatilihing matatag ang relasyon. Isang gabi, habang kami ni Marco ay nag-uusap sa kanyang kwarto, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Lumabas siya para sagutin ito, at nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha, ang dati ay tahimik at kalmado, ngayoy puno ng tensyon at agam-agam. Nasa ospital si Liza, ang kanyang boses na punong-puno ng kaba nang bumalik siya sa kwarto. Kailangan niya ng agarang operasyon. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Hindi ko mapigilang mag-alala, ngunit sinubukan kong maging matatag para sa kanya. Kakayanin niyo yan, Marco. Nandito lang ako. Ngunit sa kabila ng mga salita, ramdam ko ang lumalalim na distansya sa pagitan namin. Ang gabi ay puno ng katahimikan at ang mga mata ni Marco ay tila nawawala sa malayo. Kinabukasan, nagdesisyon siyang umalis muli upang samahan si Liza sa ospital sa Laguna. Sa kanyang pag-alis, iniwan niya ako na puno ng pangamba at pag-aalinlangan. Habang siya ay wala, natuklasan ko ang isang lumang larawan sa tabi ng kanyang higaan, isang larawan nila ni Liza, magkahawak kamay at nakangiti, may nakasulat sa likod na hanggang wakas. Ang puso ko ay parang pinila sa mga sandaling iyon. Hindi ko maintindihan kung paano ko haharapin ang katotohanan ito, ang larawan ng lalaking mahal ko, kasama ang isa pang babae na may espesyal na lugar sa kanyang puso. Hindi ko mapigilang magtanong sa sarili, ano ba talaga ang lugar ko sa puso niya? At hanggang kailan ko kaya tatanggapin ang ganitong sitwasyon? Habang naglalakad ako sa paligid ng bahay, iniisip ko ang lahat ng nangyari, ang aming mga lihim na sandali, ang mga ngiti, ang mga haplos, at ang mga pangakong binitiwan namin. Ngunit ngayon, parang lahat ng iyon ay unti-unting napapalibutan ng dilim ng pagdududa at takot. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bukas. Ang tanging alam ko lang ay kailangan kong maging matatag para sa sarili ko at para kay Marco. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga emosyon at desisyon na bumalot sa amin pagkatapos ng pagbabalik ni Marco, isang sandali na puno ng tensyon, pag-asa, at mga bagong lihim. Pagbalik ni Marco sa bahay namin sa Lipa ay tila nagdala siya ng malamig na hangin, isang lamig na hindi ko mawari kung galing ba sa pagod, sa alalahanin, o sa mga lihim na dala niya mula sa ospital.
Ako si Ana, 22 taong gulang, at ngayon ay ilalahad ko ang mga pangyayaring nagpatindi ng tensyon sa pagitan namin at ang mga lihim na unti-unting sumilip sa madilim na sulok ng aming relasyon. Pagpasok niya sa sala, napansin ko agad ang pagod sa kanyang mga mata, may lungkot na nakatago sa likod ng ngiti niya. Hindi na kami nagbiro o nagkulitan tulad ng dati. Sa halip, naging tahimik ang bahay, puno ng mga salita na hindi nasabi. Isa sa mga unang bagay na ginawa niya ay ang pagsara ng pinto ng kwarto nang hindi man lang ako tiningnan ng matagal. Naramdaman ko ang distansya na unti-unting lumalawak sa pagitan namin, parang may pader na hindi namin makita ngunit nararamdaman. Isang gabi, habang magkasama kami sa sala, pilit kong sinuong ang hangin at tinanong, "Marco, ano ba talaga ang nangyayari sa atin?" Tumingin siya sa akin na may halong lungkot at pag-aalinlangan. "Ana, mahirap para sa akin ang mga nangyari. Si Liza siya pa rin ang may parte sa puso ko. Pero hindi ibig sabihin ito na wala akong nararamdaman para sa'yo." Naiiyak ako, ngunit sinubukan kong intindihin ang kanyang mga salita. "Pero paano na tayo? Paano natin haharapin ito?" "Hindi ko alam," sagot niya ng mahina. "Kailangan nating maging maingat. Hindi pwedeng malaman ng nanay natin. Hindi pa panahon." Sa mga sumunod na araw, napansin ko ang mga lihim na pag-uusap niya sa telepono, mga text na hindi niya ipinapakita sa akin, at ang madalas niyang pagliban sa bahay. Ang mga sandaling magkausap kami ay puno ng tensyon, mga salita na may dalang pag-aalala at takot. Isang gabi, habang naglilinis ako sa kwarto niya, natagpuan ko ang isang sulat na nakatago sa ilalim ng unan niya. Hindi ko ito binasa agad, ngunit ang mga salita sa pabalat ay sapat na para gisingin ang aking mga tanong at pangamba. "Ana, patawarin mo ako. Mahal kita, pero may mga bagay akong kailangang ayusin." Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin sa sulat na iyon. Dito nagsimula ang aking paglalakbay sa mga lihim na hindi ko pa nabubunyag, mga bagay na maaaring magwasak sa amin o magpatibay palalo. Habang pinipilit kong unawain ang mga pangyayari, alam kong kailangan kong maging matapang, dahil ang aming kwento ay hindi pa tapos, may mga pagsubok pa kaming kailangang harapin. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang tindi ng emosyon at ang mga desisyon na aming haharapin, habang unti-unti naming pinipili kung hanggang saan kami lalakad sa landas ng aming pag-ibig. Ang bawat araw na lumilipas sa bahay namin sa Lipa, ay nagiging isang matinding laban ng damdamin, isang gyera sa puso na hindi ko inaasahan na mararanasan ko. Ako si Ana, 22 taong gulang, at ngayon ay ibabahagi ko ang kasukdulan ng aming kwento ni Marco, ang anak ng bagong asawa ng nanay ko, kung saan ang aming lihim na pag-ibig ay tila naglalakad sa isang matulis na talim. Ang tensyon sa pagitan namin ay umabot na sa sukdulan. Sa bawat pagdampi ng aming mga kamay, sa bawat lihim na titig, ramdam ko ang apoy na nagsisiklab sa loob ko, isang apoy na puno ng pagnanasa, takot at pag-asa. Isang gabi, habang kami ay magkatabi sa kwarto niya, unti-unting lumapit si Marco. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng lahat ng emosyon na matagal niyang itinago, pagmamahal, pangamba at pag-aalinlangan. Hinawakan niya ang aking mukha ng dahan-dahan, at ang init ng kanyang mga palad ay umagos sa aking balat na parang kuryente. "Ana," bulong niya, "hindi na natin kayang itago pa ito. Mahal na mahal kita, at handa akong ipaglaban ang lahat para sa iyo." Hindi ko mapigilang manginig sa kanyang mga salita. Ang puso ko ay parang sasabog sa sobrang saya at takot. "Marco, gusto ko rin yan. Pero paano kung malaman ng nanay natin? Paano kung masira ang lahat?" Ngumiti siya ng mahina, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. "Kahit ano pa man ang mangyari, hindi kita iiwan. Magkasama tayo rito." Sa gabing iyon, naganap ang aming unang halik, isang halik na puno ng pangakong hindi matitinag ng oras o ng mundo. Ang mga labi niya ay mainit, at ang bawat pagdampi ay nagpaalab sa aking damdamin. Ngunit sa kabila ng saya, naramdaman ko ang bigat ng aming sitwasyon, isang lihim na maaaring sumira sa aming pamilya, isang lihim na kailangang itago sa bawat araw na darating. Ang aming pagmamahalan ay naging isang lihim na ritual, mga palihim na pag-uusap sa gabi, mga paghawak na hindi napapansin ng iba, at mga sandaling puno ng pag-asa at pangamba. Ngunit alam ko na hindi ito magiging madali. Ang bawat hakbang ay puno ng panganib, at ang bawat desisyon ay maaaring magdala ng sakit o kaligayahan. Sa susunod na bahagi, ilalahad ko ang aming pagharap sa realidad,
ang mga pagsubok na darating, ang mga tanong na kailangang sagutin, at ang isang lihim na maaaring magbago ng lahat. Ano kaya ang magiging kapalaran ng aming pag-ibig? Hanggang kailan namin mapananatili ang lihim na ito? Marami pa kayang hamon ang haharapin? Ang mga sagot ay nasa susunod na yugto ng aming kwento. Hindi ko inakala na ang aming lihim na pag-ibig ay dadalhin kami sa isang landas na puno ng pagsubok, pagtanggap at pagtatapat. Ako si Ana, 22 taong gulang, at ngayon ay ilalahad ko ang kasukdulan ng aming kwento, ang araw na hinarap namin ang katotohanan sa harap ng aming mga magulang, at ang mga pangyayaring sumubok sa tibay ng aming puso. Isang gabi, pagkatapos ng hapunan sa aming bahay sa Lipa, habang nanonood ng telebisyon ang nanay ko at si Mang Arnel sa sala, nagkatinginan kami ni Marco. Alam namin na ito na ang tamang panahon para hindi na itago pa ang aming nararamdaman. Pumasok kami sa sala, magkahawak kamay at tumayo sa harap nila. Ang mga mata ng nanay ko ay puno ng pagtataka, habang si Mang Arnel ay tila naguguluhan. Kailangan naming sabihin sa inyo, panimula ni Marco, ang kanyang tinig ay matatag ngunit maihalong kaba. Hindi kami basta magkapatid lamang. Ako naman ang sumunod, mahal namin ang isa't isa. At hindi namin kaya pang itago ito. Nagtagal ang katahimikan. Ang bigat ng mga salitang iyon ay bumalot sa amin. Alam namin na mahirap ito para sa inyo, dagdag ko, pero gusto naming maging tapat at harapin ang lahat ng magkasama. Napansin ko ang luha sa mata ng nanay ko at ang pag-aalinlangan sa mukha ni Mang Arnel. Ngunit sa kabila ng mga ito, may isang bagay na nagbago, isang pag-unawa na nagsimula sa gitna ng hindi pagkakaintindihan. Nagkaroon kami ng mahaba at masinsinang pag-uusap, kung saan naipaliwanag namin ang aming nararamdaman, ang mga pagsubok na hinarap namin, at ang pangakong hindi namin pababayaan ang isa't isa. Hindi naging madali ang proseso. Maraming tanong, takot, at pag-aalinlangan ang bumalot sa aming pamilya. Ngunit unti-unti, nagsimulang matunaw ang yelo ng pagtanggap at pag-unawa. Sa mga sumunod na araw, naging mas bukas ang aming komunikasyon. Naging bahagi na ang aming pagmamahalan sa buhay ng aming pamilya, kahit na may mga hamon pang kailangang harapin. Ngunit bago matapos ang kwento ko, may isang lihim pa akong natuklasan, isang lihim na maaaring magbago ng lahat, at magdadala ng bagong hamon sa aming relasyon. Ano kaya ang lihim na ito? Ano ang magiging kapalaran namin ni Marco? Ang sagot ay naghihintay sa susunod na yugto ng aming buhay, isang bagong kabanata na puno ng pag-asa, pagsubok at pagmamahal. Hanggang dito muna ang aming kwento. Ngunit ang tunay na laban ay ngayon pa lamang magsisimula.